Ito grabe, pati senador dawit. Malala taga ang korupsyon sa atin, pati senador na. Congressman, sino pa ba ang pwedeng pagkatiwalaan? Di ba? Ito, pakinggan mo ang sinasabi ni Bryce, yung nakontempt dyan sa, sa Senado, na ang pangalan ni Jingo Estrada na dawit, isa rin tumatanggap ng porsyento sa flood control project. Ito, pakinggan mong sinasabi niya. Ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay first, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, phase 3, Barangay Mercado, Hagonoy, Bulacan, with an allocation of 60 million pesos. Number 2, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate at Mambog Creek, phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 45 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, phase 3, Barangay Iba, Hagonoy, Bulacan, amounting to 60 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station at Calero Creek, phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 50 million pesos. Construction of flood control structure including pumping station and floodgate, phase 3, Barangay Mayto, Kalumpit, Bulacan, with an amount of 60 million pesos. Construction of flood mitigation structure with pumping station and floodgate at Barangay Santo Rosario Creek, phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And last, construction of flood mitigation structure including pumping station and floodgate, phase 3, Barangay Carillo, Hagonoy, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And all of that with a total of 355 million pesos, Your Honor. This is supposedly the allocation of which political personality? Senator Jinggoy Ejercito Estrada po, Your Honor. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, todo paliwanag si Jingo Estrada dahil dinawit ang kanyang pangalan ni Bryce. Ngayon, kung totoo man ang sinasabi ni Bryce, dapat may managot sa pangyayari sa mga korupsyon dyan, sa porsintuhan dyan sa flood control project. Sino kaya ang pwedeng pagkatiwalaan sa ating gobyerno kung ganyan ang mga government official natin? Parang wala ang tayong tiwala. Tama ang sinasabi ni Sara Duterte, God save the Philippines. Iyon ang problema sa atin. Imbis na mapunta sa mga mamayang Pilipino ang pira ng kaban ng bayan para maiunlad ang kanilang pamumuhay. Ang pamumuhay namin, ang problema, ninakaw lang ng mga politiko. Ito, pakinggan mo ang sinasabi ni Jingo Estrada sa kanyang paliwanag na nadawit ang kanyang pangalan. Magandang hapon sa inyo lahat. Unang-una, hindi ko palalagpasin na hindi sagutin ng mga malisyoso, tahasang kasinungalingan, at walang pasaya mga akusasyon sa akin ni Bryce Hernandez. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag ng katang-isip at gawa-gawang salaysay. I have participated diligently and consistently in the Senate investigation because, like everyone, I want the truth to come out and weed out corruption in the government. Now, I am confident that I have not committed any illegal act
If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Yun lang.